Hello sa aking mga Karacketers dyan! For today's video ay ibibigay ko sa inyo ang recipe ng aking ube biko de leche. So dito po, nagsaing muna po ako ng 1 kilong malagkit. And then sa isang pan o sa isang kawali ay meron po akong 3 cups na gata po. Yung ginagamit ko po ay yung gatang binibili ko sa palengke, which is 50 to 60 pesos po na 3 cups po. Pero kung ang choice niyo naman po ay yung ready-made o yung Coco Mama, mga 3 po ang kailangan yung pouch, no, na nagre-range ang presyo nyo sa 32 yata o 33. So, makakaubos kayo ng mga 99 pesos dyan. Ano po? So, dahil nakalimutan ko kanina ha, huwag nyo kalilimutan sa pagluluto natin ng biko, ang ube flavoring at saka yung ube na food color ha, at saka yung asukal na pula na 1 cup. Ano? Okay. So, bahala na lang kayo mag-screenshot no inilagay ko diyang recipe. Ano, kompleto naman po yon. So, okay na po yung biko pag medyo makunat na siya at nanlalaban na siya kapag hinahalo natin. So, dito, ililipat na po natin siya sa aluminum party tray po na 12 by 8 by 2 ho ang size. So, kung makikita nyo before na may bilog ho ako o circle na ube biko de leche, meron din po ako nun, kaya lang pag ganitong season po na marami pong order, idinedirekta ko na po dyan sa ganyang aluminum tray na ganyan para hindi na ho ako palipat-lipat kasi kapag marami, palipat-lipat pa po ako and then hihintayin ko pa mamig bago ko mailipat sa bilao. So, kaya ganun, ini-inform ko naman po ang aking mga customer, dyan ko na po ilalagay. Quantity, same quality naman po. So, dumako naman po tayo dito sa ating yema. Ano? So, meron po tayo ditong 5 egg yolk at 1 buong itlog. So, ito, ang ano lang nito is parang gagawa lang tayo ng leche plan. Ano? So, meron tayong evaporated milk at saka condensed milk. And then, lalagyan din po natin ng vanilla yan. At saka salt yan po. Hahaluin natin. O, ayan. O, yan, vanilla and then salt. Then, hahaluin natin. O, yan, ang salt. Diyos ko, nahuhuli ang aking voice over. And then, meron ulit tayong 1 pan dito, 1 kawali. At sasalain po natin yung custard natin o yung yema natin. Ano po? So, ayan. Hindi pa po buhay ang apoy niyan. Wala pa pong apoy. Sinasala pa po natin. So, ayan. And then, ayan, binuhay ko na po ang apoy dyan at continuous ang paghahalo natin kasi magtututong po yan. Madali po yung magtutong. So, wag nyong iiwanan. And then, after 10 minutes po na medyo mainit na siya, maglalagay po tayo ng slurry. Ang slurry po is 1/2 cup na tubig at may 2 tablespoon po ng cornstarch. Kung dati, 4 tablespoon po ang nilalagay ko. Kaya lang masyado siyang malapot. Sorry na kan. Masyado po siyang malapot at nahihirapan akong ilipat siya sa ibabaw o ilagay sa ibabaw ng biko natin. Hindi magandang tingnan. So, ayan, medyo lumalapot na po siya, ano? Basta wag niyong iiwanan yan at baka masunog. So, maglalagay naman po tayo dito ng 2 tablespoon na butter. So, bakit may butter pa? Bukod sa pampalinamnam po ito, magiging parang satin po ba yung ibabaw ng ating yema kapag ibinake na po natin. Okay? So, ganyan na po. Medyo lumalapot na siya dyan. Hintayin na lang nating matunaw yung butter, ano po, at maluto. So, ililipat na po natin yan sa, sa ating ube biko. So, ayan po ang ating ube biko. And then, maglalagay po tayo ng yan sa ibabaw. In good amount po, ha. So, yung mga wala namang oven, at kung meron naman kayong oven toaster, yung maliliit yun para sa tinapay lang, pag nagiinit ang tinapay, pwede ka po kayo magawa ng sa llanera. O kayo na lang bahala magpresyo kung makakailan ko o makaka-obtain kayo ng ilang piraso. So, ayan, lalagay na po natin at nagiging generous po tayo. So, tingnan ninyo kung gaano ka-smooth siya. Dati-rati mas malapot yan, nahihirapan at kailangan mabilis ang aking pagkilos dyan para hindi ako abutin ng tigas. Pag ganyan ho ka-smooth, so okay lang na medyo dahan-dahan tayo. Ano? So, ayan na po. O, ayan na. So, ibibake po natin yan 30 to 45 minutes hanggang maging ganyan po ang kanyang kulay sa ibabaw. So guys, yung mga ibinigay kong ingredients, wag lang yun ho ang kukwentahin natin kapag tayo nag-costing ha. Alalahanin nyo po, meron po tayong transpo. At makikita nyo po dito sa ginawa natin, 4 na beses po nating niluto yan. Nag-steam tayo, gumawa ng biko, gumawa ng yema, and then ibinake po natin. May gas po yun, and then tubig. Yung iba't iba po LPG yan. At saka, ano pa ba, yung mga sabon, yung tubig. At saka, syempre, ang labor, yun ang pinakamahalaga. Babayaran nyo po ang sarili nyo. Yun lang po, babush.